Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating pong itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 13, talata 51 hanggang 52. Ang sabi po dito, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ay continuation lang din po ng Sunday Gospel sa July 26. At ito naman po ay tungkol sa kayaman ng bago at luma. At dito tinanong ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad kung naunawaan ba nila yung mga talinghaga na sinabi ng ating Panginoon. At ang sabi naman ng mga tinanong niya ay opo. No, siyempre, kapag ang sinagot nila, hindi pa rin. May problema na kasi bakit? Kasi yung mga talinghaga na inexplain ng ating Panginoong Hesus ay binigyan niya naman ng ng kahulugan, di ba? Ipinaunawa naman niya at binigyan niya yung kahulugan ng bawat talinghaga na kanyang ibinigay dito sa mga alagad, di ba? Sa mga nakikinig sa kanya. Kaya nga palagi niya sinasabi na ang may pandinig ay makinig. Dahil sa pamamagitan ng ating pakikinig ay napakalaga natin itong inuunawa. Kasi hindi lahat ng tao na nakikinig ay inuunawa nila yung kanilang pinakikinggan. May mga tao kasi na nandyan lang nakikinig pero hindi para matuto, kundi nandyan lang para maghanap ng mali o mayroon lang i-accuse o makakita lang ng mga pwede nilang panira, no, sa taong nagsasalita. So dito may kita natin kaya maraming tao talagang hindi lubusan na maunawaan yung salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating Panginoon. Kahit naman sa ating kapanahunan ngayon, di ba? Lalo kung meron na silang sariling idea na nalalaman. Kaya nga sabi dito, siyempre yung taong napangaralan o naturuan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinunong sambayanan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. So, alam naman natin dito, yung tinutukoy is yung Old and New na Testament. Yung mga tagapagturo, sabi nga doon sa ibang translation ay mga eskriba, no? Kasi tagapagturo ng kautusan. Siyempre, yung mga eskriba, meron na silang stored knowledge, no? Tungkol sa Old Testament, sa batas ni Moises, 'di ba? So, yung pagkakaalam nilang 'yon, yun minsan din ang nagiging problema, no? Kasi kapag ayaw na nating madagdagan, di ba? Parang doon na lang tayo naka-stick doon sa alam natin. Which is maganda naman yon kasi nila yung Old Testament yung kautusan ni Moises. Pero hindi nila maunawaan ngayon yung mga ipinapahayag ni Jesus kasi si Jesus naman ay kanya namang tinutupad yung mga nasusulat sa salita ng Diyos, ba? Sa yung ngayon, yung gumaganap noon, di ba? So hindi nila maunawaan 'yon kasi naka-stick sila dun sa dati nilang pagkakaalam, di ba? So meron kasi may bagong information na dumating na ito ako si Jesus, no? Ako yung magtutupad ng kautosang ito at yung mga hula ng mga propeta. Pero siyempre pag sarado yung isip ng mga tao ay hindi nila talaga ito maunawaan at yun talaga yung nagiging problema. Kaya maraming mga tao hindi nadadagdagan yung kanilang kaalaman, yung kanilang karunungan. Kasi bakit? Kasi naka-stick lang sila dun sa alam nila. No? Ayaw nila mag-improve, ayaw nila madagdagan yung kanilang kaalaman. Kasi para sa kanila, enough na yun, tama na yun. Which is hindi ganun mga kapatid. Kaya nga, di mo, dati maraming tao, mga iniisip nila na yung planet ay flat, no? Pero siyempre dahil nadidiscover na hindi talaga flat ang Earth, 'di ba? Pero marami pa ring mga tao na naniniwala na flat pa rin yung Earth hanggang ngayon, 'di ba? So na inisip nila merong hangganan, no? Kasi parang square siya na na may dulot-dulo. Siyempre wala 'di ba?
At dito, siyempre, hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala sa ganun. Kasi para sa kanila, yun na yung ano eh, yun ang itinuro na sa kanila, yun ang alam nila eh. Diba? So, hindi ganun mga kapatid. So, yung luma at saka bago ay, ano yun, sinabi doon mga kapatid, nilabas sa kanyang taguan. Kasi ano yun eh, mapapakikinabangan mo yun eh. Yung luma at at ang bago, malaking ano yun eh. Kasi alam naman natin na yung Old Testament, ito yung yung shadow ng New Testament, no? Kasi yung New Testament yun na yung katuparan ng mga hula ng mga propeta at ito ay naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So kung hindi natin tatanggapin yun, mga kapatid, at mananatili na lang tayo dun sa nalalaman natin, minsan dun talaga nagkakaroon ng problema eh, di ba? Katulad dati, yung pagkakalam ko dati, yung talong tsaka yung upo walang sustansya, no? Yun ang pagkakalam ko dati nung maliit ako eh. Pero ngayon pag sinerge mo yung talong tsaka yung upo, may sustansya na, no? So may mga bagay minsan na na-discover na akala nila walang halaga, pero ngayon na-discover na meron palang halaga at merong malaking ginagampanan na function o tungkulin sa environment, di ba? Yung mga halaman o kaya mga prutas. So, kasi nag-i-improve eh. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi kasi ito yung alam ko dati eh, wala eh. Siyempre, nandito na yung prueba eh. 'Di ba? Meron talaga siyang sustansya kasi kahit i-search mo naman sa Google, makikita mo talagang meron ng benefit sa katawan ng tao. Hindi lang akala ko dati, mabubusog ka lang pero walang sustansya yung kinakain mo. Yung upo, tsaka yung talong, no? Pero dito mga kapatid, siyempre dahil nagbabago, merong bagong idea, pagtuklas, di ba? So alang ko naman na panghawakan pa, yung yung pagkakaalam ko na hindi na rin pala applicable o kaya na-prove na eh, di ba? Na mali pala 'yon. So kailangan tanggapin ko kasi ito yung ito yung may prueba eh, di ba? Ito yung talagang latest na natuklasan na yun nga, merong sustansya, di ba? So may mga bagay kasi tayo na alam dati na hindi na applicable din ngayon, di ba? May mga alam tayo dati na noon pa yun eh, pero iba na kasi ngayon, di ba? So yung mga knowledge natin na natutunan, ano pa naman yun, magagamit pa naman natin, di ba? Para mag-improve pa rin. Kasi siyempre, yun eh, kahit na yung alam mo, kunyari sa mga appliances, di ba? Siyempre kung ngayon puro medyo high-tech na, di ba? More na kayo, the remote na. Pero dati talagang manual, mano-mano, di ba? Pero at least ang maganda lang, at least may knowledge ka pa rin sa mga manual, di ba? Katulad sa sasakyan, kung nasanay ka na puro automatic, pag pina-drive mo ng manual, namamatayan, di ba? Kasi siyempre yung clutching, yung titimplahin mo pa. So hindi naman masama 'yon, di ba? Pero at least meron kang idea. Kaya pag pinasakay ka sa pinamaneho ka ng manual, kaya mo siyang paandarin, no? Kaya mo siyang patakbuhin, no? Pero kung nasanay ka na lang na hindi, itong automatic ang alam ko lang, no? O kaya ayaw ko ng automatic kasi gusto ko yung manual lang, ganito. No, kontento na ako dito. Pero hindi okay naman yun, pero siyempre iba pa rin yung both, alam mo, 'di ba? Yung manual tsaka yung automatic, 'di ba? Kasi kung ano yung available, at least magagamit mo, 'di ba? So yun ang yung ang kalagan yun, meron kang alam sa manual and then at the same time meron ka ring alam sa automatic. So ibig sabihin yung nalalaman mo dati, nadadagdagan lang, 'di ba? Para tayo ay ma-improve. Huwag nating isasara yung ating isipan sa mga bakong kaalaman, di ba? Pero siyempre, ganoon pa rin, no? May giging aware pa rin tayo at siyempre, napakalaga pa rin yung discernment natin, lalo when it comes sa salita ng ating Panginoon. Kasi siyempre, dati sa Old Testament, yung para maligtas ka, para maging kalugod-lugod ka sa Panginoon, kailangan mo sundin yung kautusan, kailangan mo magsakripisyo, di ba? Yung sundin mo yung mga nakasulat doon sa Old Testament, no, na mga sacrificial para ikaw ay mapatawad. Pero siyempre ngayon iba na, di ba? Nasa biyaya na tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga malaya na tayong lumapit
para mag-confess, no? Para tayo ay magsisi sa ating mga pagkakamali o pagkakasala na nagawa sa ating Panginoon. Kaya nakikita natin na yung taong bukas yung kanilang isipan, yung kanilang puso sa mga new knowledge, mga kapatid, mga information, ay the more na lumalawak yung ating kaalaman, di ba? Kasi yung knowledge naman o yung pagiging yung pag-aaral naman ay hindi naman yan nagtatapos lang sa eskwelahan, no? Matapos ka mag-graduate, makuha mo yung matapos mo yung kurso mo, no? Mapasa mo yung exam, 'di ba? Kung professional man yan, mga kapatid, yung mga test para makuha mo yung magkaroon ka ng lisensya, di ba? Kaya doktor o kaya attorney o whatever, mga kapatid, ay tapos na, no, yung pag-aaral. Hindi ganoon, mga kapatid, kasi continuous yun, di ba? At siyempre nagkakaroon ng mga high-tech ngayon, so nag-iiba na rin yung mga alam mo dati at dun pa sa mga future na darating. So kung damor tayong bukas, iano mo lang naman yun, integrate, di ba? Pagsasamahin mo lang naman at malaki yung maitutulong, di ba? Kaya nga kagandaan, may alam ka sabi ko nga, may alam ka sa old and new, no? Sa manual o kaya sa automatic, di ba? So dito, mga kapatid, napakalaga talaga yung mabuksan yung ating pangunawa, kasi may malaking problema na kapag in-explain na sa iyo at pinaunawa na, tapos ang sagot mo pa rin ay hindi, di ba? No? So dito, mga kapatid, no, napakalaga na bilang tayo ay pinag-aarian ng Panginoon at bilang pinag-aarian, dapat makita sa ating pamumuhay yung mga bagay na napakikinggan natin. Kasi sabi ko nga, may papakita natin na talagang naunawaan natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. Kasi kung hindi natin isinasabuhay yung salita ng Diyos na ating napakikinggan, ay nagpapakita lang ito na hindi natin siya lubusang naunawaan. Kasi kung naunawaan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, siyempre, nandun yung eagerness natin na isabuhay ito, kasi alam natin ito ay makakabuti sa bawat isa sa atin. So, yun lamang, mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy tayong turuan. Bigyan tayo ng isang pusong handang sumunod, handang magpaturo upang patuloy na ang kaalaman, ang karunungan na nagbuhat sa ating Panginoon ay makatulong sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay upang tayo'y umunlad, tayo'y umasenso, tayo ay patuloy, no, na makinabang sa kaalamang nagmumula sa ating Panginoon. So yun lamang, mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.